Gandang hapon po sa lahat. Narito po tayo sa Barangay Alupay, bayan ng Sampaloc, lalawigan ng Quezon. Tayo po ay narito sa paanan ng Bundok Balimbing sa Sitio Balimbing. Ngayon pong hapon, makikita ninyo na kalmante ang bundok ng Balimbing. At dahil po sa kalmante siya, nariyan ang iba't ibang uri ng ibon na naglalaro, nagliliparan, at ang pinaririnig nilang iba't iba ring uri ng awit nila na tila ba orkestra. At sa baba po naman ng nasabing Bundok Balimbing ay ang iba't iba rin namang uri ng hayop na makikita. Katulad po ng unggoy na naglalambitin sa mga sanga ng punong kahoy at iba't ibang baging. At tulad din po ng mailap na manok na tinatawag dito sa amin na labuyo. Yan, napapatawa yung ating dalawang kasama. Yan. Yan po ang Bundok Balimbing. At nang magkaroon po ng bagyong Siaghon, ang Bundok Balimbing ay nagsilbing bakod upang ang malakas na hangin ni Aghon pagdating sa kapatagan ay mahina na, upang hindi ganap na makapagbigay ng pinsala sa mga pananim sa nayon at sa mga karatig din na barangay. Subalit sa kanyang magandang katangian ay may isa pa ring na ibang kwento ang bundok ng Balimbing. Sinasabi na sa bundok na ito ng Balimbing at sa mga karatig na nayon tulad ng Santo Angel, San Rafael, ay may nakikita na isang napakalaking baboy ramo. At dahil sa balita ang baboy ramo na yon, ay marami ang naghahangad na mahuli. At kapag nakita nila ay kung ilang ulit na nilang ikasa ang kanilang baril na tinatawag na disabog, ay hindi man lamang pumuputok. Nakakapagtaka sila na kung bakit ilang kasana ay ayaw pa rin pumutok. At maya-maya ay may makikita sila na isang napakagandang babae sa likod ng baboy ramo. Mahaba ang buhok, napakaganda, na tila isang engkantada. At sapat na yun upang magtakbuhan ang mga mangangaso o hunters. Taas na ang kanilang balahibo. Marami ang nagkaroon ng karanasan na yun. Kaya mula noon, kapag nakikita nila ang misteryoso at mahiwagang baboy ramo, ay hindi na nila pinagtatangkaan pa at umiiwas na sila sa mahiwaga at misteryosong taglay ng Bundok Balimbing. Salamat po sa hapong ito. Pagpapala po sa inyong lahat.